Hi guys! I'm Paula! I'm Pam! And we're Two Piece Chicks! And we're back with For our 13th? Hindi ko na alam. 13! Yes. Akala mo naman ang dami. Nakalimutan na agad. Okay, welcome to our lucky 13th episode. Yes. Yan. Favorite number yan ni Taylor Swift. Yes! Yes. Yeah, as a Uy! Swiftie! Yes, as a Oo. Swiftie forever and always. On Ganyan. theme na naman ang tanong niya. Ang True. suot niya. True, ayan. So, ayan. For our lucky 13th episode. So, bilang pumasok na nga officially ang December, Mhm. guys, di ko alam no, lahat ng reunion nandito sa December. Yes. Na para bang wala tayong 11 months before this para magkita-kita. Na para bang magsi-syntax error pag nagkita-kita Correct. tayo at the other times of the year. Lahat talaga sa December Lahat natin December. sinisiksik. Nagsisiksik Grabe. Kaya ang naisipan naming topic today ay i-ready kayo sa mga parating na mga reunion, mga Yes, get-together, yan. mga catch-up. At mawarningan na rin yung mga ibang ganito ang ugali. True. Para ma-call out kayo at hindi na kayo makasakit ng damdamin ng iba. Yes, and we think this Ano? Okay. Okay. We think this episode is very essential kasi kailangan natin magturo ng reunion etiquette. Akala ko Kaya- sasabihin mo, good manners and right conduct. Ready ka pa naman. Naramdaman ko huminga ka. Pag ganun na ako. Reunion Yeah. etiquette. Yan. And this goes for both the receiving end at if ikaw yung titang walang Hindi naman all the time, tita. Minsan tito din. basta ikaw yung person sa reunion na ikaw yung nag-dole out ng mga hindi magandang salita. Ganyan. Correct. Again, we are not experts here. We are just speaking from experience din. Speaking from experience at pinagtibay kami ng mga ng mga salitang natanggap namin sa mga tita naming mga walang Etiquette. pera. Joke. Kasi kami rin walang pera. It's a tie. Ayun. So, gusto namin pag-usapan yan. Kasi, bukod sa masarap siyang pag-usapan ganon, gusto rin namin makarating to sa mga taong, ay Yes. naku, Oh, talaga true. naman. Pinapaano nyo imbis na masayang gathering ang reunion. Nakakaano pa kayo, nakakasira pa kayo ng mental health. Correct. True. Nakapag, pa kayo, trigger pa kayo ng trauma. True. So, ayun. Oh. So, fitting to, napapanahon at we think na ito, importante itong pag-usapan kasi ito yung mga iniiwasan Oo. na conversation. Yung mga yun, tabu hindi kino-call out. conversation. Yes, and it's time to call out these things. Ayan, at para maging better din tayong mga persons. Oo. Ganyan. At saka kung napikon ka dito, ibig sabihin lang nun, Oo. ay isa ka sa mga to. True. Ayun. It's you. Hi. You're the problem. It's you. Correct. So, On tape. Ayun. Ayun. Ayan. Number 1. Magsimula tayo sa yung mga comments, mga hurtful comments na na-receive mo sa mga reunion. Ay, syempre, along the line of, huy, tumaba ka. Ayan. Ganyan. At meron din yung, the other end ng ganun na, ang payat-payat mo na. Bakit ganyan? Any comment about a Weight. person's body, weight, Weight. appearance, Oo. yan. Parang umitim ka. Mm. Parang ang dami mong pimples. No. Yung mga ganyan. Sa sobrang puti mo, hindi ka na namin makita. Oo. Bakit parang against the light ka? Ayun, yung mga ganyang comment around body image. Ganon. Hindi lang sa reunion nan, sa lahat. Pero Sa lahat. mostly kasi natin siyang naririnig during mga reunion. Kasi yun yung mga times na parang matagal mong hindi nakita yung mga kasama mo kasi doon sa reunion. So, yan yung mga lagi nilang comments. Ganyan. So, kasi, for the longest time, it has been normalized, especially sa Filipino. Yeah, they feel like it's okay. They feel like it's okay, Oo. but it's not to comment on a person's body, Oo. appearance, ganyan. Kasi unang-una, guys, alam na nila yan. Tama.
sarili nila ang nakakaharap nila sa salamin. Every day, they know their flaws, they know their True. insecurities, which Hindi ka Hindi mo na nila kailangan Oo. para malaman nila na True. tumaba sila. hindi mo kailangan i-point out kasi Oo. alam na nila yun. Yeah. 'Di ba? At saka, tulad ng laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin, kung wala kang magandang sasabihin, Huwag ka na lang magsalita. huwag ka nang umattend. Talaga, Ayaw pinaalis eh. Step up na. Huwag ka na umatay. Kuya Guard, merong tita ditong taklesa, Kuya Guard. Ayun, kung wala ka naman din magandang sasabihin. Kasi feeling ko lang yung mga, kasi ako din parang considered na kasi tayong tita di ba? Kasi totoong tita naman na kami dahil meron na may kami pamangkin na mga kami. pamangkin. Oo. Pero, I guess yung mga older tita, mga older na mga kamag-anak, they feel like it's their right. Alam mo yun, parang okay lang na sabihin ko to kasi mas matanda ako sa'yo. Parang, talaga ba? Pag mas, tulad ulit ang sinasabi namin, pag mas matanda po ba, nawawalan po ba ng GMRC? Hindi naman po dapat True. gano'n. So, ayun, anything na ganyan, yung magko-comment ka. Tapos, hindi kasi yun, sa mga ibang tao siguro, I don't know kung may ganun tao na wala silang pakialam, yung sobrang comfortable nila sa body image nila na they don't care kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Pero for most of us, hindi ako, like ako, personally, hindi ako ganun ka-comfortable na sa sa body image ko na, although alam ko na mataba ako, pero kailangan pa ba kita? Hindi kita kailangan para malaman ko na mataba ako. I know. True. Like, sa 30 years na existence ko, alam ko, hindi kita kailangan, tita. So, dun ka sa corner. Face the wall ka doon. Hindi yun. Kasi siya, nakaka-trigger kasi siya ng insecurities din. Traumas. And you don't know kung ano yung hit nun sa insecurity namin. Oo. Kasi iba naman katulad nga nung pinoint out mo kanina na merong iba, wala na silang pake kasi Correct. super comfortable na sila sa sarili nilang body, sa sarili nilang skin. Pero meron pa rin kasing iba. Hindi naman kasi lahat ganun. Oo. Dapat maging considerate ka rin na, paano kung, kasi not every comment affects people the same way. So, paano kung yung comment mo na yun, wala lang dito sa isang mong pamangkin na to, pero dun sa isang pamangkin mo, nakapag-cause ka pa ng anxiety, Oo. di ba? So, parang imbis na nag-enjoy siya dun sa reunion, ang iniisip niya, oh my God, ang pakit ko bang tignan, mga ganyan. Oo. Which is, yan talaga, for the longest time, sa mga reunion yan, yung internal monologue ko, na kapag nakarinig ako ng about body, ganyan. Tapos di mo na ma-enjoy yung handaan nun. Oo, true. Kasi hindi ka na makakakain ng ayos. Ang sarap-sarap ng pagkain tapos hindi ka makakain kasi sabihin na naman nila, oy, taba mo na. Pabayas ako sino. Parang kang sakong nakasandal sa akin. True story. Tita. Bahala ka sa buhay mo. Umalis ka dito. Ayun. Hindi, meron naman talaga. At saka sabi nga namin, hindi lang mga tita, hindi lang mga tito. Kahit Anyone. mga pinsan. Pinsan, pwede din. Again. Hindi namin kayo kailangan para malaman namin na tumaba kami. We know, meron kaming weighing scale sa bahay. And it's smart. Smart na weighing scale. Wala sinasabi na hindi smart yung iba. Pero at least yung weighing scale ko smart. Meron siyang trends. At nakakonect siya sa Cellphone at saka sa watch. Ayun ang mga ayaw nating mga mga comments. And siguro ang other side naman nun is meron ka bang naiisip na witty comeback sa mga ganyan. Ngayon kasi like nung mga bata-bata kami parang opo, ganun lang yung sagot. Pero ngayon for the clapback na mga tao. Clapback na ako di ba? Parang ngayon ang sinasabi ko na, tumaba. Marami po kasi akong pambili ng pagkain. Ayan, same. Ganyan. Marami akong pera, kaya lagi akong kumakain sa labas. Masarap. May pangkain po ako na masarap. Yan ang mga clapback. Ganyan. Di ba? So, yun yung like, ang puti-puti mo naman na masyado. May pambili po akong gluta. Yan. Nag-gluta drip po ako. Drip. Opo. Drip. Ang sabon ko po ay Dove. Yung imported. Yung tatluhan pag binili. Bawal ang tingi. Bawal ang tingi. Yan. Yung mga clapback natin sa
mga ganyang comments. Kasi hindi na tayo for the yung kay Kimi ka, oo nga po ganun nga. Hindi. Sagutin mo yan. Times have changed na talaga, no? Oo. Kasi dati talaga pag nag-stand up ka sa elders, talagang Oo. out ka talagang i-outcast ka. Pero ngayon kasi, everyone has to be held accountable for what they do. For what they do and say. Ganyan. And we are not saying na yung i-disrespect mo disrespectfully, sila. oo. Ang sa amin lang is they wouldn't know na hindi hindi yun okay maganda kung hindi mo sasabihin sa kanila. True. 'Di ba? So kailangan sabihin mo Kasi for the longest time, they feel like it's okay. Kasi nga opo, ganun lang yung sagot mo Pero kung sinabi mo na hindi okay sa akin na nagko-comment ka about my body weight na hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ko right na kasi hindi lang naman dahil masiba kami kumain. Yes, maraming factors yan. Factors ng pagtaas ng body weight. Ganyan. Katulad nung sabi yung may isang rapper na genetics daw. Tama naman siya. May genetic component naman talaga ang pagiging mataba. Ganyan. Tapos wag daw mag-asawa ng mataba kasi yung mga anak nyo, bakit ang genetics? Okay, go. Yes, comment. Okay. Masa-sidetrack tayo Masa-sidetrack. Huwag tayo sa yung lalaki ba yan? Yung nagsabi niya, oh my God, mga utak talaga. Sa ibang episode na kayo, tatamaan sa amin. Ibang yung usapan dyan. Pero balik tayo sa reunion. So, ay yung mga witty comebacks. And ako, nung sinasabi ko yon playful and hindi ako para i-disrespect yung mga ko din kasi syempre mas matanda pa rin yun sa'yo pero i-call out mo din kasi hindi nila malalaman na ganun yung effect sa'yo kung hindi mo sasabihin. Ayan ang mga number one na pinagdadaanan or mga nare-receive natin during reunion. Ako, yung pangalawa ko ay yung mga bukod sa unsolicited advice, yung mga tanong na wala sa lugar. Like? Kailan ka mag-aasawa? Kailan kayo magkakaanak? Mga ganyan na tanong. Although, siguro, wala namang meaning kasi, or sa siguro, parang talagang curious question lang talaga siya. Pero lalo na siguro, for sure, yung mga kamag-anak nyo, alam nyo naman yung pinagdadaanan nila. I mean, hindi naman complete kayo na strangers na hindi nyo alam kung ano yung circumstances ng buhay ng mga tao sa reunion. So, safe na lang siguro, wag mo nang tanungin. Kasi baka mali mo, nakasundot ka pa ng trauma doon, di ba? Na hindi pala, like for example, yung question na, kailan ka mag-aanak? Tanda ka na, dapat mag-anak ka na, mag-unon, ganyan. Tapos hindi mo alam, nag-miscarry na pala, ganyan, may diba? Pinagdaanan na pala about that, tapos kuda ka ng kuda. Tapos hindi pala talaga siya makapag-carry ng child. Diba? So, ano yun? Diba? Speaking of, nasundot mo nga yung trauma, ganyan. Diba na, imbis na... Well, it could have been an innocent question na gusto mo lang talagang malaman, pero meron ding innocent question na mas safe. Kumusta? True. Yan lang. Kumusta? And then, hayaan mo sila magkwento kung ano gusto nilang i-offer na details sa buhay nila. Ganyan, don't poke around yung mga mga intimate details like yung mga katulad niyan na meron pang ibang mga factors. Hindi lang naman yun by choice kasi merong iba na talagang nagtatry pero hindi talaga kasi merong health factors, mga ganyan na hindi mo alam kasi hindi naman yung normally sinishare mo out loud sa mga tao, di ba? So, and yung alam, kumbaga hindi na nga niya sinishare Parang get a hint. Ayaw niyang i-share. Diba? It's supposed to be private. It's something that might be too personal for her or for him, diba? Na yung bukod kasi sa tanong may side comments pa. Tanda mo na. Hindi ka na magkakaanak. Hindi na lang magtanong, may side comments pa kasi. May side comments pa kasi na, pag nagkaanak ka, masyado ka na matanda kapag yung mga anak mo, lumaki na, ganyan-ganyan, ganon.
So, kung hindi naman, sabi mo nga, hindi nga siya 100% by choice. And there's nothing wrong with 100% by choice. True. Kasi, guys, ang hirap nga mag-alaga ng aso, at anak pa kaya, 'di ba? So, ay, grabe yung pag-compare ko nun. Pero, kasi yung mga anak ko, yung mga aso Pero, 'di ba, ang hirap sige, ang ano na lang is, ang hirap ng alagaan ng sarili mo. Kailangan mo pang maging accountable sa isang buhay. And hindi naman yun pwedeng, ayoko na, balik ko na. Balik ko. Hindi naman pwedeng ibalik mo yun sa sinapupunan mo. Di ba? Natawa ako kasi yan yung comment ni Mami palagi pag napapwisit. Oo. Ano, gusto mo balik kita sa tiyan ka? Oo. Sige, ma, balik na ako dyan. Ayoko na dito. Pangit pala dito sa world, ma. Balik ako dyan sa sinapupunan mo, ma. Mag-color-color na lang ako dyan. Color. Dyan lang ako. Kain lang ako dyan sa ano mo. Ikot-ikot lang ako dyan. Ikot lang ako dyan. Sipa ako from time to time. Ayun. So, sobrang hindi mo kasi pwedeng sabihin na yung choices nyo before, it should align with the choices being made today kasi the world has changed. Ganyan. Yes. Sobrang, ewan ko, hindi ako economist pero yung mga presyo, doon na lang tayo sa presyo ng bilihin. Presyo ng cost of living, ganyan. Ibang-iba na yung dati sa ngayon. Kaya, talaga, hindi ko masisi sarili ko na hesitant ako na mag-add ng buhay sa mundong to. Kasi bukod sa sure ba ako na kaya ko yung buhayin hanggang sa kaya niyang mabuhay mag-isa, 18 years ang kailangan mong bunuin para maging Actually, minsan nga hindi pa 18 years Oo, minsan 27. Minsan 65. Ay, grabe. Hindi naman. O minsan kahit nga may asawa at anak pa, kailangan ikaw pa din ang cargo. Although that's part of it is culture kasi nga sa atin, 'di ba, very close knit ang family. Oo, hindi tayo kasi for the move out. Sa mga western countries, 18. 18, alis ka na. Go ka na. Exit ka na sa evicted ka na sa bahay ni kuya. Evicted ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Dito kasi hindi ganun. Oo. So yun, iba na rin kasi talaga ang choices. And parang ako rin na-amaze ako sa mga couples na ganun. Dahil 100% yung choice nila na hindi mag-ano. And yun nga, parang wala kang dun, wala kang say doon, number one. Oo, true. Hindi mo yun decision. Oo, kasi decision nila yun. At saka, yun nga, get a hint. Side comments ka pa dyan kasi. Yun minsan talaga. gusto mong salpakan ng lumpia tita. Ang tanda mo na pag masarap to, tita. Tita, sarap ng lumpia. Ayun. Talaga, sobrang bukod sa tactless nga, yung, kumbaga maging considerate ka. Isipin mo yung magiging epekto din nung sasabihin mo dun sa taong pagsasabihan mo. Hindi lang yung ma-fulfill yung urge mo na makapagkuda ka dun sa reunion. Na yung curious question mo lang yung nasatisfy, di ba? Oo, na parang ka lang, kasi ang point kasi, bakit ba tayo nagre-reunion? Ang point ng reunion is to get together, ganyan, parang, pag sinabi mo kasing get updated in life, siguro, catch up, ganyan, kasi pag sinabi mo kasing get updated, parang kailangan i-offer mo din dun yung mga details na ayaw mo Pag sinabi mong catch up, yung lang, parang, ito yung... Whatever you want to share. Whatever you want to share lang, na ito yung ganap ngayon sa buhay ko, ganyan. Tapos, iwasan na natin yung ko-comment ka pa. Yung, inofferan ka na nga ng detail about his or her life. Unsolicited. Ang matindi pa is nga yung unsolicited advice. Dapat kasi ganito, parang hiningi ko ba? Parang nag-share lang naman ako ng ginagawa ko, tapos hindi ko naman hinihingi yung hindi ko naman hinihingi yung opinion mo, yung advice mo, ganyan. Pwede bang maging masaya ka na lang? Okay, ganyan, that's good, ganun. Tuloy mo yan. Yung imbis na ito I set this rule upon myself na kapag nagka-catch up ako with friends, ganyan. And then I ask them about how they're doing and then they offer me details. Ang unang-una kong make a point na lalabas sa bibig ko is encouragement. Na, ay, maganda yan, gawin mo yan, gano'n, tuloy-tuloy mo lang yan, gano'n. Ayun, kasi natatrump niya yung desire mo to ask for more details na hindi niya na in-offer sa'yo in the first place. True. So, i-hype mo na lang siya ay, yan, maganda yan, sige, gawin mo yan, gano'n. Di ba, parang,
basta yung energy kasi ng usapan nyo, nasi-shift siya into lifting up each other. Imbes na yung parang parang sneaky ka na, nanguhuli ka ng detail na pwede mong, di ba? Oo. Parang, At saka baka na-discourage din siya dun sa, dapat ganito na lang ginawa mo. Ayan. Dapat ganyan. Which is yung opposite kanina nung sinabi ko na para makontra mo yung ganong energy. Ayan, maganda yan, ganyan. Kasi diba, ganito. Mas maganda yun na i-hype nyo na lang sila sa mga ginagawa nila. Kasi ngayon talagang respetuhan na lang talaga ng trip. Oo, true. Kasi hindi na katulad ng dati na meron lang isang path na set for every For child. everyone. For everyone na dapat dito ka kasi dito papunta yan, ganun. Marami ng possibilities na nag-open up ngayon. So, hindi mo alam talaga kung saan ka dadalhin. Na hindi nag-i-exist nung time nila. Time nung mga mga elders natin ngayon. Opo. Kaya sinasabi lang po namin sa inyo ay nag-open up na po yung mapa ng mundo. Oo, na-unlock na po yung na-unlock iba. na po yung ibang areas ng map. At yung iba doon pumupunta. And that's okay. Ganyan. Kasi hindi naman ibig sabihin na lumipat sila doon sa kabilang realm. Susunugin nila yung realm nyo. Hindi ganon. Parang grabe bet lang analogy. Grabe mga analogy. Talagang high fantasy na. Hindi ibig sabihin lang, bet lang nila doon. Ganyan. Kasi it works for them. If it works for you, na magstay ka doon, carry lang din. Ganyan. Alam mo yun, parang let's just be happy maging hype man na lang tayo ng isa't isa. Maging happy na lang tayo for whether it's their choice or hindi, may ibang circumstances na i-understand na lang natin sila na kung hindi naman nila, kung in the first place, ayaw niyang i-open yung topic na yun, Wag mo nang ipilit. Ibang topic na lang ang pag-usapan nyo. Na mag-usap kayo about bagyo. Ganyan. O yung weather. Yung 500 na Noche Buena. Ang daming dyan. Mag-brainstorm kayo kung ano mabibili nyo sa 500. Ayan. Para sa 4 na tao sa pamilya. Diba? Grabe. Parang possible ba? Parang 2 fully loaded meal lang yun sa KFC. Share pa kayo. Oo, share pa kayo. Tapos yung drinks mo nun, small lang. Tapos share pa kayo. Oo. Ayun. So, ayun yung mga ganong kasi dati kasi hindi like for example sa akin nung time na yun, yung mga dati like mga early 20s, pag nare-receive ko yung ganong mga comments about kailan ka magjojowa, yung mga ganyan. Sa akin okay, nung time na yun, parang wala pa akong pake kasi I feel like I have a lot of time in this world. Pero ngayon kasi hindi na, iba na, na parang may kasama na talagang kurot yun pag tinanong mo yun sa akin. And then, yun nga, get a hint. Kung ayaw ko siyang pag-usapan, wag natin siyang pag-usapan. And then, yun nga yung mga unsolicited advice na, kasi ako pag ganyan, ang tinatanong ko naman is, pwede ba akong gusto mo ba ng advice ko? Kasi kung hindi naman okay lang din. And there are people na sinasabi, hindi, okay lang ako. Gusto ko lang nang makikinig sa akin. Okay, sige, I'll makikinig ako. And then doon na ako agad sa support phase. Na hindi na ako mag-opinion pa, na i-hype na lang kita. Ayan, mag-notes kayo guys, we're teaching empathy. Ayan. Oo, kasi 'di ba, sabi nga natin 'di ba, wala namang maling magtanong. Pero meron din mga tanong kasi minsan na wala na sa lugar. Wala sa lugar. Wala sa hulog. Na alam mo 'yon, na naman it's not that hard. I don't understand how people keep on yung magpo-push pa. Alam mo yung sa ganong klaseng conversation. Makikita mo naman yung facial expression, 'di ba? Makikita mo, 'di ba? Body language. Makikita mo na wala ka talagang excuse para mag-plow on saan kasi kung nahalata mo na nag-iba yung mukha ng tao, nag-iba yung aura, ganyan, dapat nandun ka na ayaw niya pag-usapan, stop na ako, so next topic na, ganon. Ganun lang kasimple. Siguro may mga taong talagang hindi observant, mga ganyan, or they chose to ignore it. Diba? Or nakita nila tapos ignore lang. Pwede din, ganyan. Or sadyang talagang wala lang silang pakialam. Talagang first person world lang sila na ang gusto ko lang makuha yung answers. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ganun. Kasi may mga taong ganyan. I need my answers. I don't care about your feelings. Ganyan. True. So, ayun. Ako naman sa ngayon, ganyan yung mga tanong na, kasi sa ating tatlo, ako ang single Sa aming magkakapatid, ako na lang ang single. And then, ako talaga yung niyan. Ako yung target ng tanong na yan every reunion. Asan yung jowa mo? Ganyan.
kailan ka mag-aasawa, ganyan. Late ka na kung mag-aanak ka pa kasi I'm turning 36 na eh. So, matanda ka na pag yung anak mo, pag parang hindi na daw ako pwedeng makipaglaro dun sa pag nagka-toddler ako kasi ang dami ko ng sakit-sakit na hindi ko na siya kayang buhatin, hindi ko na kayang takbuhin, ganyan. Sa akin, I'm at the stage kasi in my life where hindi talaga yan nag-occur sa akin. Hindi siya goal for me. Kumbaga, meron akong certain direction in life na gusto kong tahakin na that doesn't involve me adding an offspring. Grabe yung offspring. Parang parang anak ng alien. Offspring. Offspring yung gumanon lang sa tiyan mo. Teka. Mabuga mo sa akin. Ayun, para sa, kasi talagang, kaya dead ma sa akin, yung mga ganong tanong. Kasi nga hindi naman kasi siya importante sa akin. Unlike you, na importante sa'yo, na to build your own family, di ba? Sa akin kasi hindi. Meron akong ibang... Kanya-kanyang priorities. Kanya-kanyang priorities, kanya-kanyang bet, kanya-kanyang parte ng mapa na gusto mong i-explore, di ba? Ako, nandun ako sa part ng mapa na my life is about me. My creations, my career, me. And it sounds selfish, I know, ganyan. Pero, yun yung gusto ko eh. Hindi, as long as walang effect sa iba yung selfishness mo. Oo. True. For example, if you're focusing on your career, kung meron kang inaapakan na iba, that's selfish. Pero kung binibuild mo lang siya out of, kasi gusto ko, ito yung marating ko eh, ito yung legacy ko eh. And apart from doon, nakakatulong pa ako sa family ko, di ba? How is that selfish, di ba? So, para siyang good, bad utang. So, merong good and bad selfish. So, yeah. So, doon ako sa good selfish na, actually, narinig ko tong sagot na to sa isang parang reel na nakita ko na, I want my life to be about me. Parang nasa podcast kasi sila, parang ganito din. Tapos, why don't you wanna have children? Tinanong siya, because I want my life to be about myself. Sabi nung host, that sounds selfish. Thank you. Sabi nung host, thank you. Yeah, I know. Which is true. Kasi, totoo naman talaga, selfish siya in a way na you want it for yourself. That's the meaning of selfish. Literal. Diba? So, ayun nga, yun yung gusto ko. Kaya pag tinatanong ako, nasa na yung jowa mo, ganyan. Masaya po sa iba. Andun siya, masaya siya sa iba. Kasi, inaayos pa siya ng ibang tao for me. Inaayos pa yung ginagawa pang green flag yung mga red flags ng ibang tao. Hindi, pero ako kasi talaga, kaya dead ba lang? Kasi hindi ko naman siya goal talaga. It's at this point in my life, hindi ko naman sinasabi, hindi naman ako nagsasalita ng tapos, no? But at this point in my life, at almost 36, I can say it's not for me. Kasi ako, focused ako sa career ko as a medical coder, as a coding educator, as an author, ganyan. Yun lang. Tapos yung yung mapasaya ko lang ba yung sarili ko, I just want a space with my books, ganyan, with my movies, with my TV shows, with my food, ganyan. Ayun, parang kaya dead ma lang din. Ang mga ayoko na tanong sa reunion is yung tawag dito. Yung para bang sinasabi nila sa'yo na wala kang kwentang babae kung hindi ka mag-aanak. Oh my God. Ganyan. Kasi alam mo, feeling ko yun na lang ba talaga ang purpose natin dito sa mundo? Alam mo, feeling ko, nagsimula yan dun sa isang Miss Universe contestant na nung tinanong siya, what is the essence of a woman? Ayan. Okay lang yun. Ay, kung gusto mo. Baka tayo. Controversial na ng mga pinag-usapan. Kasi it's not the only essence of a woman. Oh, parang ang nangyayari, di ba? Miss Universe yan. Saan yung corona mo? Andito. Nakay Mexico. Hirap. Ayun nga, kasi it's not the only essence of a woman. It's just to bear a child. Sige, biblical. Bakit ba ginawa ni God si Eve for Adam? Unang-una is companionship. That's the number one. Correct me if I'm wrong, if you are more aligned sa scripture than me, no? Pero yun kasi sa pagkakatanda ko, companionship yung una. Kasi lonely si Adam sa kingdom niya. Siya lang yung human doon. The rest, puno, animals, ganyan. Siya lang yung human. So God made another human being out of his rib, ganyan, for companionship to walk by his side, ganyan. Kumbaga yung purpose to populate the world, it came sa dulo na. Oo, parang
humayo kayo pag magpakarami. Yun na. That's not the only essence of a woman. We are here to, siguro, ayan, companionship. Siguro, yung feminine, iba kasi ang feminine touch talaga sa mga bagay-bagay. Ganyan. Siguro to balance out. Ganyan. Balance out yung masculinity ng men. Balance out namin ng femininity namin para magkaroon ng harmony sa world. Mga ganyan. Kasi, ayun nga, parang it's a slap to those who want to build lives of their own without offsprings. Without offspring pala, wala palang S. Offspring, ganyan. Parang hindi, at saka I think hindi lang dun sa yung sagot ni sino nga ba yun? Yung sa Miss Universe na yun. Miss India yata siya. Kasi I think before pa parang ganun na talaga yung ng mga babae. Yung siguro role, yung dati, yung olden times na ganun talaga ang natin na ang sole purpose lang natin dito ay mag-anak, mabuntis, ganun. And hindi siya, and buti nga ngayon, na siya hindi na siya, I mean, ako, sa akin lang, personally, hindi ako pinipressure ni mama na mag-anak ka na, ganyan-ganyan. Never ko yung narinig sa kanya. Which is good. Narinig ko lang siya sa mga sa mga kamag-anak ko na wala namang ambag. Sa buhay mo. I mean, sorry po. Pero pag nag-anak po ba ako, kayo po ba magpapaaral? True. Actually. Pwede ko po ba kayong hingan ng S26? S26 talaga. Diba? Kumbaga, it's choice ko yun. And apart from that, there are a lot of factors na kung bakit hindi pa ngayon. Hindi pa ready. So, kasi ako talaga, alam mo, iniisip ko lang, talaga ba? Kaya ko pa magpalaki ng anak na hindi siya lalaking serial killer. Grabe, ganun ako. Kasi ang dami-daming factors na kailangan may consider. Para doon sa paglaki ng batang yon na lumaki siyang maayos. Diba? Kasi yun yung title ng yung proof ng isang magaling na magulang na nakapagpalaki ka ng maayos na anak. And for me, wala pa ako doon. And ayun nga, wala naman akong pinagdadamot when pag hindi ako nag-asawa or hindi ako nag-anak, wala naman akong inapakan, wala naman akong niyurakan, 'di ba? And yun, sabi ko nga, hindi yun selfish. Kasi selfish lang yun kapag meron kang parang inargabyado at the expense of other people. Out of your decision. So yun, hindi siya parang hindi siya, lalo na ngayon, na siya kumbaga, mas nagiging vocal na talaga yung mga babae ngayon na, kasi ang dami-dami ng platforms for them to speak out na, hindi kung ayaw ko, edi ayaw ko. My body, my rules. Diba? Kung ayaw kong mag-anak, ayaw ko. Diba? And hindi yun decision mo. It's not for you to decide. Oo. Tsaka, wag na po. Kung alam nyo, kung makikita nyo naman, again, body language. Diba? At saka yun yung yung itatanong ko sana kung ano yung sinasabi mo kapag tinatanong ka ng mga ganong tanong. Kailan ka magjojowa, ganyan. Hindi ka na ba mag-aasawa, yung mga ganon. Hindi ka na ba mag-aasawa? Tanong na ganyan. Ngayon kasi hindi na ako for the witty comeback. Kasi para sa akin, honest na lang. Pag tinanong, pag sinagot mo sila ng seryoso pero kalmado, more chance na titigil sila. Oo. Na hindi na ipupush yung topic. Ayun, na sinasabi ko lang na hindi, especially yung tanong na hindi ka na ba mag-aasawa, sasabihin ko lang, no closed doors naman po, pero hindi ko kasi goal sa ngayon. Okay. Hindi yan yung priority ko ngayon sa buhay. Ang priority ko ngayon, honestly, si mama. Gusto ko lang maging comfortable si mama. Yun lang, maging comfortable si mama, yung mga kapatid ko, mabigyan ko lang sila ng mga anik-anik kahit papano, 'di ba? Paminsan-minsan, ganyan, ma-treat sila, ganon. Alam mo yun, kasi ngayon, katulad nga ng na-mention ko sa previous episode, is ngayon pa lang nag-i-sprout yung mga seeds na tinanim ko years and years ago. So ngayon ko pa lang sila nare-reap na ganyan, ngayon ko pa lang sila maibabalik doon sa mga taong importante sa akin. So yun yung priority ko. For me, hindi kabawasan sa pagkatao ko na wala akong partner. Hindi kabawasan sa pagkatao ko na wala akong anak, na wala akong, alam mo yun, hindi siya nakakabit sa identity ko. Okay. Na parang
Okay lang kung sa tingin nyo is hindi ko na-fulfill yung purpose ko dito sa mundo dahil hindi nga ako nag-asawa, hindi ako nag-anak, okay po. Noted with thanks. That's your truth. Yes, pero sa akin kasi hindi naman para magpa-apekto sa Oo. mga ganyang judgment nila. Basta ako masaya, bili-bili lang ako ng blind box, ng mga libro-libro, ganyan. Anik-anik. Yeah. Uy, bili Ako tayo ang, blind box mamaya. oo. Ako ang sinasabi ko lang din is minsan kapag wala talaga sa mood, yung wag na po natin pag-usapan. Ay, diretso, mga perfect. ganyan. Gusto ko yun. No? Kasi, di ba, parang Mm. stop na. Parang, Mm. I mean, no shade sa'yo or kung Mm. sino man na galit ako sa'yo, ayaw ko makipag-usap sa'yo. Hindi, it's just that, ayaw ko siyang pag-usapan today. Mm. Right? And ever. With you. I mean, with Pwede. other people, siguro. Pwede, sa nanay ko, Ah. and makes sense, di ba, na Mm. pag-usapan namin yun. Kasi nanay ko siya eh, hello. Mm. 'Di ba? May direct effect siya sa buhay ko. Pero yun nga, parang yun lang, be honest about it. Bukod sa kung meron kang mga maraming baon na witty comeback, Come back. why go? I-push mo pa rin 'yan. Mm. Pero kung ayaw mo talaga at wala ka sa mood at walang reserba na witty comeback, yun na lang sabi mo. Just be direct. Wag na po nating pag-usapan. Change topic na lang po tayo, ganyan. Ayan. Ayan. Tsaka, wag po kayong ma-offend. It's just, we're just saying, kasi, mas lalo lang namin kayo madidisrespect kung pinush Kung nyo ipupush pa. nyo pa after nun. Tapos, meron kaming nasabi na hindi rin namin gustong sabihin dahil nga, hindi namin gusto yung topic na yon. True. 'Di ba? So, ayun. Stop na kayo. Sinabi na nga eh. Dapat ba maglagay pa ako dito ng Stop. tabu topics. May nakalagay dito. Don't ask me about. O kaya, wala po akong jowa. Wala po akong jowa. Shut na. Diba? So, ayun, yun ang natin. Kasi lahat naman yan, hindi lang sa mga elders, but sa mga pinsan din kasi minsan. Ayun, nag-aano din. Pero, I think yung mga pinsan na lalo na yung kaedaran nyo, they understand. Alam na. Mas naiintindihan nila basically. Kasi same kayo ng generation. 'Di ba? Same kayo ng nakikita sa internet, same kayo ng algorithm. sa Facebook at sa TikTok, hindi katulad ng algorithm ng mga elders na iba naman yung kanila. Na puro thank you. Ayun, pong mga natin, mga ganap during reunion. Sa mga kasi bukod sa mga family reunion, yung mga tita-tita, meron yung mga classmates naman. Classmates, yung mga grade school classmates mo, or high school, college. High school, mga ganyan. Meron bang masashare ka na etiquette sa mga ganong setting? Yung mga kaedad mo, yung ka-reunion mo. Okay, ako ang etiquette na masishare ko dyan. Ako as much as possible, I don't ask questions about career. Ako ang pag mga ganyan, mga classmates, mga batchmates, ganyan, mga minimit ko, yung mga kaedad ko, I ask about house life in general. In general. House life. Kasi career, that's a sore spot when you're at this age. Actually. Oo, kasi yan, parang at this point in life kasi ang expectation na sa mga katulad natin is may narating ka na professionally. Okay? But then again, ayun nga, iba-iba po tayo ng place sa mapa. Iba-iba rin tayo ng facing. Iba-iba tayo ng journey na tinik, ganyan. Merong iba sa atin straight shot into the dream career. Yung iba sa atin, katulad ko, nag-zigzag muna ako bago ako napunta sa dream career. Iba-iba tayo. That's a sore subject, ganyan, for people like us. So, ako pag ganyan, mga kausap ko, nagtatanong ako about life in general. Ganyan, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, ganyan. Meron ka bang mga tawag dito, mga latest accomplishments, ganyan? Meron ka bang gustong i-share na may nagawa ka bang something, ganyan, na I should know about, ganyan. Kasi, when you ask people that, na-excite sila na, uy, kasi ganito, for example, meron akong art exhibit, ganyan, na pinuntahan. Oo, or sila yung nag-participate dun sa art exhibit na yun. Meron akong vinisit na ganito, lately, nag-travel ako, ganyan, ito yung mga nakita ko, ganun. Parang, it makes them feel like they don't have to be somebody to get, diba, to have a conversation with you. Oo, kasi, 'di ba? Parang pag career kasi munang tinanong mo, kamusta trabaho, ganyan, ano ka na ngayon sa
ano ka na ngayon sa opisina mo? Kasi ako, manager na ako. Hindi, ano lang yan dalawa lang yung pupuntahan niyan Either magra-rant siya tungkol sa trabaho niya or yayabang yung trabaho niya yung niya. trabaho niya. Oo. Which is not a very good way to start a class reunion. Oo. Ganyan. Kasi it just shows na wala ka doon para makipagkapwa-tao. Or Ganyan. makapag-reunion Makapag-reunion. Masaya lang. Ganon. Kasi, true. At saka hindi talaga, alam mo, hindi na nawawala sa mga ganyang klaseng reunion. Yung mga gusto nilang mag-network sa ganyang, na ginagawa nilang business venue. Yung mga ganyang klaseng, which, there's nothing wrong with that as long as... Hindi yung may dala ka pang PowerPoint, no? May dala kang clear book. May iPad ka dun sa reunion. Biglang nagtayo ng iPad dun sa mesa Open-minded ba kayo? Ganito kasi na yung ko Oh my God. Well, alam mo yun, just like in general, ganyan, makiramdam ka kung ano yung vibe dun sa room. Kasi kung ang vibe dun sa room, gusto ng mga tao is mag-unwind, mag-reconnect with people, wag kang pumunta dun para mag-offer ng business anything. Opportunity. Oo, wag kang mag-bomb dun. It's so cringe talaga, those people. Na, lumugar ka naman. I mean, sige doon, introduce mo na may business ka siguro and then briefly talk about it and then hand them your business card and whatever and then cut it there. Tapos magano ka na. Bakit kung tinanong siguro nila, ano ba yan, ganyan. Nakita ko sa Facebook ganito. If they expressed interest first, that's when you go in. Pero yung tipong, nandun lang naman sila, nagkukwentuhan sila dun sa... tapos biglang may dala ka palang projector. Yung PowerPoint presentation. Grabe na yung projector. Diba? Samantalang dati clear book lang yun Wala pang hindi pa uso tablet. iPad clear book lang. iPad, laptop, mga ganyan. Pero yung projector, grabe, girl. yung projector ko, nagtayo ka pa ng screen doon. Diba? May mic ka pang ganyan, no? Joke lang. Nag-seminar. Pero yun, again, lumugar ka naman. Makiramdam ka. Diba? Read the room. Kung reunion yun, para makipag-reunion nga at makipag-catch up. Reconnect lang, ganyan, with people. Mag-reminisce with your, reminisce, yun yung masarap gawin sa reunion Yung mag-reminisce kayo ng, yung mga kabalbalan nyo ng high school, mga ganyan. Kung yung, nasa na ba yung dati mong crush? Yan. Pogi pa rin ba yung crush mo? Mga ganyan. O sino-sino sa batch nyo yung nag-glow up, ganyan. Yung mga nag-Neville long bottom sa nyo, ganyan. Yun yung mga magandang pag-usapan. Wag yung mga nagpapataasan kayo ng ihi. True. Ganito na ako ngayon di ba? Okay, sige, good for you. Good for you. Happy for you. Di ba? Tapos meron pa kang mga sinabihan mo ng gano'n, oy, good for you, happy for you, tutuloy pa yan. Mag-by part 2 pa yung kwento. Di pa siya tapos. Talaga, good for you na nga Ano pang gusto mo sabihin? Sendan mo na lang ako ng career journey mo. Send mo na lang yung deck na yan. Email mo na lang yung deck. Sa akin. So, ayun. Yun ba yung isa sa mga Kaya ako, pag mga ganyang catch-up, lately kasi, parang, hindi ako naboboringan parang feeling ko sayang yung time and energy kung nakaupo lang kayo tas mag-uusap lang kayo. Gusto ko sana yung meron kayong ginagawa. Like what? Tulad niyan nung nag-battery kami yung best friend ko. So na siya. Ginagawa ko. May activity. May activity. Hindi lang kain. Okay. Kasi parang feeling ko mas nakakapagod kapag puro talak lang. Puro talak. Mas maganda sana yung meron kayong activity na ginagawa. At saka ang dami ng usong ganyan. Katulad yan, pottery, meron mga painting class, mga ganyan. Mga rug making, mga ganun na ang saya din niya gawin kasi bukod sa magkukentuhan kayo at magta-trash talk kayo ng mga taong kakilala nyo dati. Meron na kayong nagawang maganda. May something creative kayong na-achieve. Ayun. Siguro, suggestion yun sa mga reunion nyo. Mag-perfume making kayo, bracelet making. Cute yung bracelet diba? making. Para meron kayong activity na hindi lang puro chismisan. True. Ganyan. Pero, yung mga tanong-tanong na ganyan, kasi for sure meron ding mga ganyan na asaran
sa mga class reunion, mga mag-aasaran kayo ng mga kung ano-ano lang. Pero yun kasi medyo playful kasi pag ganun yung galing sa mga kaedad mo din. Kaya parang wala siyang masyadong kurot. Pero meron yan, for sure, meron. So, I think yun na, dapat iwasan mo rin yung mga ganun bukod sa career. Magko-comment ka about yung physical appearance niya, ganyan, kung anong narating niya na sa buhay. Tapos again, mag-unsolicited comment ka na naman. Tapos yun nga, mag-aano ka doon. Magbi-business opportunity ka doon. Diba? Ito itong pinuntahan ko, seminar o reunion. Kaka-lurks. So, ayun na yun ang natin, ang mga ayoko din sa mga class reunion. Kaya most of the time, parang hindi ako, yung sa mga meron kasing mga alumni homecoming, yung mga ganon. Hindi ko siya like. I don't like it. Kasi, ayoko sa lugar na yung awkward, yung papasok ka, yung hanap ka ng kakilala mo. True. Ayoko yung ganon yung ganong feeling. Kaya, hindi ako masyadong pupunta sa mga ganyang reunion. Yung mga 10 years na kayo, tapos magre-reunion, hindi ako, sumasama. Na-try mo na ba ever yung ganun? Never pa ako nakapunta ako na alumni day. Pero alumni homecoming, yung party sa gabi. Yun yung hindi ko pa napupuntahan. Pumunta ako ng alumni day, yung nag-talk ka sa isang klase, ganyan. Ganun lang. Pero yung party talaga hindi yung mga class reunion, yung mga 10 years na kayo, ganun mag-reunion. Pero meron nag-set up sa inyo? Nag-set up, nung high school namin, nung batch namin, nag-set up sila ng parang reunion. Parang batch party, ganyan. Na, ano yun 10 year anniversary. Tapos, hindi ako napunta nun kasi birthday ko yun. Okay. Birthday ko siya, so mayroon ako ibang plano. So, kasi hindi ako nakapunta. Ayokong magpunta. Kasi bukod sa tinatamad ako. Yung awkward na. na siguro kung may kasama ka talaga, go. Na ka-close mo, ganyan. Pwede. Tsaka yun, kasi din naman bukod sa yung bad side ng mga reunion na expect mo na talaga na talaga magbabaon ka ng madaming emotional intelligence pag mag-a-attend ka ng emotional intelligence, emotional maturity sa mga maririnig mo during reunion. Masarap din naman umattend at mag-reminisce, yun nga with the right people talaga. With the right people, yung mga friends mo dati nung college, yung mga pinsan mo na once mo lang makita every year, 'di ba? So, yung may maganda naman siyang side. May maganda naman siyang side. Ang mga reunion. Pero yun nga lang, it runs the risk of yung makakarinig ka ng mga bagay na ayaw mong marinig. Ganyan. True. Oo, nandun na tayo sa, 'di ba, binibuild nga natin yung attitude dito na pag may nasabing masama sa iyo, take it with a grain of salt. Chatting yun. Naman yan. Na parang ano ibig sabihin ng take it with a grain of salt? Kuha ka ng salt, tapos batuhan mo siya ng salt. pag sinabihan ka ng di maganda, sabuyan mo ng salt. Well, paano ko ba i-explain? Google nyo na lang, hirap mag-explain. Kainis. Ayun, parang kumbaga tinetake mo yung comment ng isang tao, hindi lang at face value na ma-offend ka kaagad. Maybe there's something behind it na you need to hear para mag-develop ka din, mag-improve ka rin as a person. Take it with a grain of salt. Ganyan. Parang, ayun, na treat every comment na lang as something na pwede kang may matutunan. Ganon. Kasi hindi naman, kasi hindi ako naniniwala na all the time yung mga nagsasabi ng mga negative na ganyan is meron silang parang may mean-spirited na intent. Parang merong iba dyan na nanggagaling sa place of concern, ganon. Especially kung galing siya sa mga elders, ganyan. Kasi ganon ang nila. I think ganon ang love language ng most of them. Like, tough love, minsan wala sa lugar. Pero, alam mo yun, it comes from a place of love pa rin. Ganyan. Pero kasi at the moment, hindi mo yan maiisip 'di ba? Honest, to be honest, 'di ba? Pag narinig mo yun, ang una mong mararamdaman yung inis or yung trauma na nasundot niya.
Pero yun. Ayun nga, yun Mag-ano nga, ka na no. lang, Magnilay-nilay ka na lang after. Actually, agree naman doon. Nilay-nilay naman talaga yun afterward. Oo. Hindi mo yun maiisip at the moment na na-receive mo yung comment na yun. Maiisip mo lang siya kapag tapos na, ganyan, Yeah. pag kalmado ka na, ganon. Pero siguro at the moment, ang best advice is yung pag nasa ganon ka, is kontrolin mo yung yung Huwag rage ka against the munang- machine mo. Oo. Kasi, Mag-pause ka muna, bilang ka ng mga 1, 2, practice 3, tapos. Oo, 4, effective yan sa akin. 5, tapos sampalin mo. Tapos i-uppercut mo. Yung pala nag-charge ka lang ng mana. Amen! Sinadyo mo lang yung mana mo para sa super skill. Hindi. Hindi, joke lang. Hindi yun yung pause, guys. Huwag niyong gawin yun. Ano lang muna. Pero yun nga, pero yun nga kasi, the right balance between yung, okay, tatanggapin ko na lang na, okay, baka concern lang siya sa akin. And, yung i-call out mo din, kasi hindi nila malalaman kasi kung hindi mo lang magsasabi sa kanila. Ayun. Kaya, mas maganda yun na nanggaling sa'yo kasi, dapat out of concern lang din na baka yung line of questioning mo kasi baka hindi lang ako yung masaktan mo. Oo, merong baka iba. meron kang iba din na masundot mo na mas malala pa dun sa sa trauma ko, 'di ba? We'll never know, 'di ba? So ayun, right balance between yung pag-pause at pagtanggap at saka yung call out mo din minsan para magets nila. And the call out, well, for me lang naman, I think it's better if you do it na hindi mapapahiya yung tao. Oo, Kasi, true. ano yun hindi sila magiging receptive dun sa feedback mo pag pinahiya mo sila. Oo. Kasi ang magiging, katulad din yung sa'yo, yung pain na in-inflict nila sa'yo, pag pinahiya mo sila, binalik mo lang din yung pain. So, parehas lang kayo nasaktan, walang lesson, walang point. So, ayun, mo sila, i-sit down mo sila, ganyan, privately, calmly, Or kapag kayong, respectfully kausapin. pag kayong dalawa na lang, kayong dalawa tita, na lang, hindi ko na gustuhan medyo yung comment mo, ganyan. Kasi ganito yung naging effect sa akin, ganyan. Oo. Sinasabi ko lang po sa inyo kasi baka masabi nyo sa iba, tapos parang sagot-sagutin na kayo, disrespectfully, di ba? At least sinasabi ko na po sa inyo ngayon. Ito po yung posible na maging effect, ganun. Di ba? And most of the time, magigets naman. As in all fairness naman, receptive din naman sila sa ganun. Kasi they're big on respect And sila yung talaga, yung generation nila, ayaw nilang napapahiya sila. So, ayun, yun yung siguro pwede nating gawin, ganyan, sa mga tito-tita, pinsan, peers natin na mga ganyan. Kasi in the same way na gusto natin irespeto nila yung generation natin, yung kung ano yung pinagdadaanan natin, dapat ganun din yung natin sa kanila, na i-respect din natin. Respeto lang din, parang, hindi, tulad niyan, yung pag-call out, hindi naman namin sinasabi na i-disrespeto niyo yung mga tito-tita nyo, hindi naman ganon. It's just that, kailangan lang may magsabi sa kanila. Hindi lang naman yan sa lahat ng bagay. True. 'Di ba? Kailangan may magsasabi kasi paano nila malalaman kung hindi. And all the while, they think it's okay. 'Di ba? Kaya dapat meron talaga magsasabi sa kanila. Diba? Ayun. Nag-time ka ba? Oo. Ayan 52. Okay. High-tech. Okay, sorry. As a technologically challenged tita, ako talaga So, analog. So, we are, malapit na tayong We're approaching the end of this episode. So, tulad ng lahat ng episode namin, merong aral na natutunan. Dapat lang naman. Dito. Ganyan. Na dapat naming ma-share sa inyo. Ako, yun nga, lagi ko sinasabi na right balance between telling people kung paano siya nag-effect sa'yo at saka yung kung kailan mo siya tatanggapin lang. Na, yun nga, yung take it with a grain of salt na, okay, baka baka natanong niya lang kasi concern siya sa akin. Yung ganon. And then, yun nga, hindi pwedeng witty comeback tapos disrespectful. Ayan. So, para kailangan, may respeto pa rin. And then, merong, yun nga, sinasabi namin, merong mga bad side yung mga reunion na kailangan mentally prepared ka yung pagpupunta ka ng reunion kasi marami kang maririnig doon na chismis, na mga unsolicited advice, mga question na ayaw mong sagutin, ganun. Kaya kailangan mentally prepared ka. Pero meron din naman siyang magandang side na you get to
reminisce with people you love, 'di ba? And then yung once mo na lang makikita yung mga senior citizen na minsan mo lang makita, mga lola at lola mo, ganon, yung mga lola mo na kung humalik may kasamang may ganon, di ba? Meron tayong lola na ganon. True. May amoy na kasama. So, yung mga ganong senior citizen na na pagdating mo na magaganon, magagasgas yung noo mo, kakamano sa lahat ng tao. Diba? So, merong magandang side yung reunion. And yun nga, ang proposal ko lang din, sana, ay wag po lahat sa December, Parang namang months ng year. Pwede kayong mag pre-holidays, ganyan, October to November. Pwede din kayong mag-kick off, ganyan, January to February. Di ba? Wag niyo isabay sa lahat nasa December. Guys, tapos lahat ng tao nasa mall. Ang traffic. Bakit po natin naisipan lahat sa December ilagay? Baka pwede naman sa ibang months. Tapos mag-theme tayo, di ba? Summer reunion party. Yung mga A Night to Remember, prom. A Night to Remember, February. A Night to Remember. Ganyan. Ghost Month, pag August. Ganyan. Nutrition Month, pag pwede rin naman buwan ng wika, pag August. Taray, pag June naman, Independence Day. Ayan, Independence Day. Meron ding Fire Prevention Month. Anong month yun? March. Kung gusto nyo, graduation, theme. Graduation. Pwede, ganyan. March. Or, ano ba yan? Start of the school. Start of school. Ano start of school na ngayon? September na ba? September na yata ngayon. September na ang start ng school. Makukompleto na natin. Ano na lang yung wala. November, undas theme. Halloween party. October, ano ba ang October? Oktoberfest. Oktoberfest. Diba? Inom kayo maligo kayo sa Red Horse, diba? ganyan. Ang dami-dami, guys. Hindi lahat ng reunion kailangan pajama party at Christmas party. Guys. Pajama party. Kasi yung Christmas malamig di ba? Kaya pwede ka magpajama. Kaya, yun lang naman ang suggestion ko. Baka pwede sa ibang month. Kasi puno-puno na po yung kalendaryo ko ng December. True. Ikaw. Ayan, ako. Ang advice ko, ganyan. Siguro more dun sa mga nakaka-receive nung mga comments, mga questions na ayaw nilang sagutin, ganyan. Ayun nga guys, practice the pause, ganyan. Pero hindi yung uppercut, joke lang yun. Practice the pause, ganyan, before you respond. Kasi, kailangan yung ma-counteract yung instinct natin na mag-retaliate ka agad-agad, ganun. Kasi, mas malaking damage yun pag nakapagsalita kayo ng salitang hindi maganda at ayaw nyo sabihin in the first place. Kasi hindi nyo na mababawi yun. Katulad nung nasabi sa inyo, ganyan. Parang sinabi na nga sa'yo sinabi na nga sa'yo, tapos binalik mo lang. Parang, di ba, pain, cycle, never-ending cycle of pain. The vicious cycle of pain, ganyan. 7 paths of pain. Naruto yun. Ayun. Mali. Okay. Ayun. So, practice the pause, ganyan. And if ever sasagutin nyo man, ganyan, yung elder nyo, ganyan. Witty comeback, siguro yan. Gusto ko rin yan, yung mga witty comeback na yan. But at the end of the day, siguro, ayun nga, mas importante yung nalalaman nila na hindi maganda. Yung mga ganong sinasabi na nila. At least ngayon, sa time ngayon, hindi na siya as tolerated like before. Correct. Kasi iba na ang panahon ngayon and they need to know that. So, ayun, sit down with them like in private, ganyan. Kasi wag nyo silang ipapahiya kasi hindi nila ma-absorb yung sasabihin nyo sa kanila kung ipapahiya nyo sila at that moment. Right there and there. Right then and there. Sabi ko, right there and there. Dito tsaka dito. Alright, then and there. Wag silang ipapahiya. Kasi ayun nga, hindi nga nila yan hindi nila ma-internalize yung gusto nyo sabihin. Correct. Tapos, ayun nga, be emotionally mature na lang siguro when you are receiving those kinds of comments, no? And focus your energy on building your self-conviction versus yung i-change nyo sila. Yung mga taong nagsasabi sa iyo na, ganito ka dapat, hindi nyo sila makokontrol Ang kaya nyo lang kontrolin is yung sarili natin kontrolin is yung sarili natin. So, i-build mo yung conviction mo na,
deadma yan sa akin kasi hindi naman hindi yan yung gusto ko sa buhay ko. Yung katulad nga nung share ko na, 'di ba? Deadma yan sa akin kasi alam ko yung gusto ko, alam ko yung direction na gusto kong i-take, ganyan. So build that within yourself na maging super self-aware kayo na hindi na kayo apektado sa sinasabi ng ibang tao, mga ganyan. So, ayun lang ang advice ng Tita Pam. Yes, Ayan. perfect. So, ayan, marami kaming na-i-share sa inyo. So, handa na kayo sa inyong mga Handa reunions na this kayo. December. Correct. So, bago kayo mag-reunion, again, magnilay-nilay kayo. Be mentally prepared Yes. sa lahat ng maririnig nyo during the reunion. And enjoy nyo rin naman. Kain din kayo ng masarap during the reunion. Para, sulit naman yung punta nyo, di ba? true. Na hindi na lang kayo na insulto doon. And also be intentional in reconnecting with your family, with your friends, ganyan. Kasi yun True. naman ang purpose ng reunion. Ganyan. To True. strengthen bonds, di ba? So, kung nandun ka lang, well, okay lang naman. Kasi ako minsan, nasa reunion lang ako para kumain. Oo. Kung Hindi, nandun at ka least lang, yun yung intent mo. Oh, at least hindi ka nanlait ng ibang tao sa Oo. reunion. Ayun, but okay lang din naman. Pero, ayun nga, na I would advise din na be intentional din with re-strengthening bonds, ganyan. Kasi, iba talaga pag meron kang mga meaningful relationships sa buhay mo. So, ayun. True. Ayun. Lalo. Hindi wala akong maisip na true. Kadugtong ng true. Pero ayun, yan na, ready na kayo. Niready na namin kayo sa inyong mga Yes. upcoming reunion kasi it will not stop until the first week of January. Minsan nga, nakakarating pa hanggang end ng Oo, January. oo. So, Kasi pagdating ng February, ayan. iba na yun. Ibang usapan naman yun. Iba na. Iba. So, ayun, marami na kayong baon na aral from your Titas. president. Ano ba tayo? From your friends. Friend na lang. Friends na lang tayo. Bakit president? Ayaw maging tita. Hindi, resident, sabi ko. From your resident chicks. chicks. Okay, pa naman chicks. Oh. And friends. And friends. So, ayun, with that, we're ending this episode. Kung umabot ka dito, gusto ko lang i-wish na good luck at kaya mo yan. Yes. And wag magpapatalo sa... Di ko Wag magpapatalo sa flu. Oy, totoo yan. Kasi, alam mo ba, sa class ko ngayon, 6 ang may flu. Ang may tama. sipon-sipon ganyan, ubo. Diyos Bukod ko, sa maging guys. mentally prepared, uminom ka ng vitamins. Yes, lumaklak ng vitamin C, guys. Okay, with that, we're ending this episode. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe, you guys. See you sa next episode. Bye! Bye!